Bumangon ako para magtimpla ng gatas. Tutal, hindi pa talaga ako dalawin ng antok. Mabilis lang naman akong natapos. Hindi rin naman ako natakot kung may multo sa lugar na ito dahil wala naman talagang multo. Demonyo lang naman ang gumagawa noon para manakot ng isang taong mahina ang pananampalataya. Ibinaba ko sa bedside table ang gatas at tumarap ako sa aking laptop. Binuksan ko lang ang lamp para may konting liwanag sa aking kwarto. Siguro ito na ang umpisa para gumawa na ulit ng panibagong story na halos isang buwan na akong walang gawa. Pero nakatitig lamang ako sa harap ng screen at wala pang pumapasok sa aking utak. Ang dami nang pumapasok sa isip ko ng mga characters at paanong love story ang aking isusulat para sa isang story ko. Pero walang plot kung paano bang pasikot-sikot ang aking gagawin. Napakamutuloy ako sa aking ulo kaya isinantabi ko muna iyon. Nagbukas ako ng ibang emails at ilang messages pero hindi ko magawang replyan dahil nagtatago nga ako. Baka bigla na lamang sumugo dito si Alex nang walang pahintulot mula kay Mika. Binuksan ko ang ilang comments sa iba kong stories. Halos mapanganga ako sa sobrang daming comment doon na ang pangalan ay iRisk. Pamilyar ang screen name na ito. Oh my gosh! Nalalaki ang aking mga mata na mapagtanto ko na hindi lamang ito isang avid reader dahil ang ibang comment niya ay tinatawag na akong baby. Kumabog ng malakas ang dibdib ko dahil ang kutob ko ay tiyak, 100% na tama. Si Alex ito. Baby. Please reply this comment, baby. I miss you, baby. Where are you now? Just reply even single point to make sure you're reading this. I love you, baby. My baby Aryan. I love you so much. Napahikbi na lamang ako habang nagbabasa ng iba pa niyang comment. Parang nagsisisi ako kung bakit ko siya iniwan. Kung ako ay hirap na hirap dahil iniwan ko siya, paano pa siya na bigla ko na lamang nilayasan ng wala man lang kaalam-alam matapos ang mainit naming tagpo. But I tried myself not to respond. Ayokong baliin ang salita ko kay Mika. I miss you and I love you more, Alex. Naiiyak kong sambit na para bang nasa harapan ko lamang ito. Alex, person over voice. Halos manginig sa takot ang lahat ng kasambahay nang makita ko matapos kong bumaba mula sa aking sasakyan. Dapat lang silang matakot dahil hindi ako natutuwa sa amo nilang walang ibang ginawa kundi sagarin ng aking pasensya. Diretso kong pumasok sa loob ng mansyon kung saan nakatirang aking magulang. Iho! Anak! Finally, you came! Malakas na tili ni Mom. Halos patakbo itong bumaba ng hagdan. Wala pa rin pinagbago ang itsura nito na kahit nasa loob lang ng pamamahay ay kontodo postura. Alagang doktor ang balat niya kaya kahit na senior na ay mukha lang nakatatandang kapatid ko ang dating nito. I'm not here para bigyan ko kayo ng pera. Mabilis kong salita na ikinahinto sa paglalakad ni Mom. Nag-ibang bigla ang aura ng mukha nito matapos kong sabihin iyon. Ano akala mo pa rin sa akin? Mukhang pera pa rin? Alex, gusto lang kitang i-welcome. Disgusting face of my mom. Nasaan ang magaling mong asawa? Ilabas mo kung ayaw niyong magwala ko dito. Mariin kong salita habang nakakuyom ang magkabilang kamao ko. Don't call him like that. He's your sister's father. Hysterical na ang boses nito. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ng kapatid ko dito para lang ipagtanggol ang gago mong asawa. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo palapit sa aming gawi. It's Theodore Garcia, the third husband of my mom, the father of my only sister Thea, my poor sister. Nang mawala ang daddy ko, kinuha ako ng magulang ni daddy dahil nagkaroon ng maraming affairs si mom. Hindi kami nag-usap ng maraming taon na para bang ulila na akong lubos. Hindi ko nga naramdaman na meron akong isang ina sa katauhan ni mom dahil puro paglulustay ng pera lang ang ginawa nito sa buong buhay nito. Hanggang sa nalaman ko na lamang nang ipaalaga sa akin ang anak nitong 5 taong gulang na si Thea. 15 years na nakalilipas. Ako ang naging magulang ng aking kapatid kaya dinala ko ito sa ibang bansa. I really love my little sister so much. But after so many years, binawi nila ito sa akin after she'd graduated in college. Akala ko'y nagtinuna si mom dahil hindi na ito nagpalit ng lalaki. But it turns out nightmares. Hinayaan ko sumama sa Thea sa kanila. Yun pala, yun na ang huling araw na makikita ko ang kapatid ko. Thea killed herself when mom forced her to marry sa isang taong kinauutangan nito. Huli ko nang malaman iyon nang makauwi ako galing sa isang mission
5 years ago. Honey, paglambing ni Tudor kay Mom. No! Naparito ka lang para ano? Isumbat na naman ang mga pagkukulang ko bilang nanay mo at sa pagkawala ng kapatid mo? Malakas na boses na ani Mom. Tell me where's Stephanie White? Dahil ngayon palang papatayin ko na siya. Dumagundong ang malakas kong boses at nakita ko na paatras ang mag-asawa dahil sa hindi nila inaasahan ng aking sasabihin. Alex! Namumutla ang mukha ni Mom. Talagang wala na kayong ibang ginawa kundi bigyan ako ng sakit sa ulo. Dahil sa pagkalulong ninyo sa sugal, kaya nabaon kayo at doon pa kayo nalubog sa pagkakautang sa isang sindikato. Ako pa ipambabayad ninyo sa katarantaduhan ninyong ginagawa mag-asawa. Sinaktan niyo pa sa Aryan. Kasalanan mo yan. Ilang beses kami nagmakaawa sa'yo na pahiramin mo kami ng pera ni Tudor pero hindi mo kami pinapansin. Matapang na sagot ni Mom. Then face the consequences dahil sinagat niyo ang galit ko. Magkita na lang tayo sa korte. Mabilis akong tumalikod sa tindi ng galit. Come back here, Alex. Pag-usapan natin to. I'm still your mother. Malakas na sigaw ni Mom na hindi ko pinansin at diretso ako sumakay ng aking sasakyan. Tinawagan ko si Drake para tulungan ako. Tanging siya lamang ang malupit na lawyer at alam ang gagawin. Shit, wala talaga akong makuhang awas sa sarili kong ina at puro sama lang ng loob. Ilang beses ko na ba itong pinagbibigyan? Nawalan lang ako ng amor sa kanila nang mawala ang kapatid ko. Dahil sa kanila, pinatay nila ang kapatid ko at ngayon, pati ang pinakamamahal kong Saryan ay hindi ko pa rin matagpuan. Kapag may nangyari sa kanya ay baka hindi ko na kayanin pang mabuhay. From this life, 2 linggo at 4 na araw ko na siyang hindi nakikita. Matapos ng ilang oras ay dumiretso ako sa hideout ni Big Boss. Nakita ko masama ang mukha ng iba kong mga kasamahan. Mukhang kanina pa sila naghihintay sa akin dahil ako na lang pala ang hinihintay. Why you took it so long? Busangot na mukha ni Team Leader McWright. Nagkibit balikat lamang ako dahil wala ako sa mood magsalita. Matapos ipaliwanag ni Big Boss ang dapat namin gawin sa grupo ni Tiffany ay mabilis na kami naghanda. Hindi kami nagsuot ng aming uniforme at nakasibilyan lang para hindi kami mapansin sa paglusob sa isang iligal na pasugalan. May backup naman kami mga PNP na naka-alert na sa labas ng building. Sakay ng chopper para mabilis kami makarating dito sa parteng Cavite na marami ang talaga namang adik sa sugal at ipinagbabawal na gamot. Nauna nang nagsipasok ang iba kong kasamahan habang magka-partner kami ni Larkin. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang loob nito. Pwede itong makisabay sa kasino dahil ang mga parokyano ay mga mayayaman tao. Pamilyar din na ibang tao na mula sa politika, artista at iba pang sikat na personalidad. Ang mga babaeng nagsuserve dito na halos wala ng suot na kahit na ano sa katawan ay tuwang-tuwa pa. Nakita ko sina Miller at Zimmerman na may mga kausap na mga babae na halos mapunit ang pisngi ng una sa kakasalita sa mga babae na wala ng suot. Napailing ako sa 2 babaerong ito. Everybody, get ready. Nakahanda na ang lahat ng bomba. Kailangan sa loob ng 10 minuto ay makuha na natin ang target bago sumabog ang lugar na ito. Narinig namin salita ni team leader sa aming earpiece. Mabilis kaming nagtanguan ni Larkin at malaking hakbang na umakyat sa 3rd floor kung saan ang opisina ni Tiffany. Dahil overcrowded ang mga tao ay hindi nila kami napansin na pumuslit papuntang itaas. Halos kahit saang sulok kasi nakakalat ang mga gumagamit ng droga at ang mga babaeng basta na lamang pinapatuwad sa gilid ng mga hayok sa laman. Kasing bilis ng kidlat kaming nakapunta sa itaas ngunit alam na namin na marami itong mga tauhan na may mga armas sa katawan. Kaya pasimple namin kinuha ang aming silencer gun at itinutok sa mga ulo ng mga bantay. Lahat bulagta at duguan, kaya mabilis kaming natapos dahil hindi nila inaasahan ang aming paglusob. Pagbukas ko ng pintuan ay nakita ko pa kung paano sarap na sarap si Tiffany sa 3 lalaki na nakalibot sa kanya na halos lahat sila ay hubot-hubad. What the hell? Malakas na sigaw ni Tiffany at halatang gulat nang makita kami ni Larkin. Mabilis na nagpulwasan ng 3 lalaki para pagtakpan ng mga sarili. Ilan sandali lang ay nakipagputukan na si Larkin sa 3 lalaki at bumalagta ang mga ito. Habang ako ay mabilis na dinaklot ang braso ng babae na kahit nakahubad ay wala akong pakialam. Balutin mo muna yan! Biglang bato ni Larkin sa isang kumot na puti. Ibalot mo sa katawan mo kung ayaw mong ipakaladkad kitang pababa ng nakahubad. Nakita ko ang pagdilim na mukha ng babaeng ito. Damn you! You can't do this to me! I'm your fiancé! Malakas na sigaw ng babae.
In your dreams! At itinutok ko sa noon nito ang hawak kong baril kaya namutla ito at agad na tumayo pero hindi nagbalot ng sarili. Hinayaan namin itong pulutin ng ilang mga damit nito at parang walang pakialam na nagbihis ito sa aming harapan ni Larkin. Nang makapagbihis ito ay mabilis naming naka-exit dahil wala ng 2 minuto at sasabog na ang gusaling ito. Narinig namin ang palitan ng mga putok ng baril. Halos lahat ay nagsisigawan sa taranta. Nakita namin na hinuli ang ilang mga matataas na mga tao dahil huli sa aktong nagdodroga at nagsusugal. Habang walang tigil sa pagmumura ang babaeng si Tiffany White at gustong kumuwala sa posas na inilagay ko sa kanyang mga kamay. Sa aktong pagpasok ko sa loob ng sasakyan ng babaeng ito ay siyang pagsabog ng malakas ng gusali. "Damn you, Alex! I will kill you with your bitch!" Marahas ko itong sinakal na halos ikatirik ng mga mata nito. "Stop that, sugar!" Malakas na tinanggal ni Larkin ang kamay ko sa leeg ng babae. "I will kill you right here for hurting her!" Igting ang pangako sa sobrang galit. Kung pwede lang ngayon pa lang ipasabugin ko na ang bungo ng babaeng ito. Kahit inuubo, ay nakuha pang tumawa ng babaeng ito. "So that bitch! Dapat pala tinuluyan ko ng babaeng iyon. Okay, pinala pa ako sa mga tauhan ko." Tumawa ito na para bang nababaliw. Akmang lalapit muli ako nang magulat ako nang itulak ako ng malakas na isang babae na walang iba kundi si Mika. Nagulat ako nang bigla niyang hilahin sa ulo si Tiffany at impit na napasigaw ito sa higpit ng pagkakahawak ni Mika sa buhok ng babae. "Namumuro ka na sa akin!" Malakas na bulyaw ni Mika sa babae. Stop it!" "Bakit? Masakit ba? Hindi ba't mas malala pang ginawa mo sa kaibigan ko kumpara dito?" Galit na galit ang mukha ni Mika. Napatingin ako sa gilid ng patakbo lumapit si Kevin at Lester na kapatid ni Mika. "Mika!" Mabilis na hinawakan ni Kevin ang bewang ni Mika at hinila ito palabas ng sasakyan. "I will kill you!" Nagpupuyo sa galit si Mika. "Mika!" Sigaw ni Lester sa kapatid. Malakas na hinila ito ni Kevin at isinakay sa sasakyan nito. Habang sa team leader naman ay busangot ang muka dahil hindi nagustuhan ang pagsulpot ng kapatid ni Lester. Matapos ang ilang oras ay nakarating kami sa interrogation room dito sa aming hideout. Masyadong matigas ang babae na may sapak sa utak. Ilang oras lang na pagtatanong dito nang makipag-agawan ito ng baril sa isang bantay at tinutok sa akin para ako'y barilin nang maunahan nito ni Lander. She was dead on the spot. Mabilis na nagtapos ang buhay nito. Kahit gusto ko pa itong gantihan ay wala na ako nagawa dahil dapat lang din mawala na sa mundo ang katulad niyang salot sa lipunan. Matapos ang 1 linggo na paghihintay para makita si Aryan ay may magandang balita na sa akin si Kevin. "I found her location." Parang anghel sa pandinig ko ang magandang balita ni Kevin sa akin. "Damn, where is she?" Parang nabuhay ang dugo ko sa katawan. "She is currently in Lingayen, Pangasinan at nakatira sa rest house ni Mika." "What?" Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Si Mika lang pala ang nagtatago sa kanya. "Huwag ka na magalit. Importante na sa maayos siyang kalagayan." Malakas ako nagmura, kaya minura din ako nito at pinatayan pa ako ng tawag. Kaya pala kung todo iwas sa akin si Mika at ganoon na lamang ang galit sa akin na para bang masama akong nilalang sa pagkakawala ni Aryan. Pero siya pala ang nagtago sa kanya. Gusto ko magalit pero at the same time ay masaya dahil alam kong nasa maayos siyang kalagayan. "I can't wait to see you, my baby Aryan." Aryan's personal voice. "Salamat po, Doc." Nakangiti ako sa aking obigayni at nagpaalam na. Tumango ito at ngumiti din sa akin. Narinig ko pa na tumawag ang assistant nito para tawagin ng next na magpapakonsulta. Ito ay 2 pagpapacheck up ko at ngayon ay 3 buwan na ng aking tiyan. Medyo umbok na rin ang aking tiyan at napakasaya ng aking pakiramdam. Lumabas ako ng klinik at sinaluduhan ako ng gwardya. Napatingin ako sa aking wristwatch. 20 minutos pa bago mag-12 ng tanghali. Agad kong nilibot ang aking mga mata at napangiti nang makita kong kumakaway si Victor sa akin. Pamangkin ito ng mag-asawang Tane at Rosa na caretaker ni Mika. Simula kasi nang iwan ako ng aking kaibigan, halos mag-1 buwan na ang nakalipas ay hindi na ito muling nakadalaw. Naiintindihan ko naman dahil sa sobrang hectic ng schedule nito. Pero araw-araw naman ako nitong minomonitor. Alam nga nito ang mga galaw ko sa loob ng pamamahay nito dahil sa mga CCTV.
Hindi ko rin na kailangan ang lumabas ng bahay dahil palaging puno ang fridge at lahat ng pangangailangan ko ay kumpleto na. Si Victor ang madalas utusan ng mag-asawa, habang ako naman ay naadik na sa kakaalaga ng mga bulaklak. Hinayaan lang naman ako ni Nanay Rosa sa pagdidilig at pagwawali sa garden. Ito pa nga mismo ang tumutulong sa akin na palagi ko daw kausapin ang mga bulaklak para lalong mabuhay. Kaya feel na feel ko naman dahil mas lalong dumarami ang mga ito. Dito tuloy, natutuon ang pansin ko sa tuwing nakakaranas ako ng kalungkutan. Nagsimula na rin ako magsulat ng panibagong story dahil ang mga bulaklak ang naging inspirasyon ko at lalo na ang baby ko. Lumapit ako kay Victor at inalalayan ako nito na sumakay sa owner jeep nito. Ito kasi ang madalas gamitin pag pupunta ng market lalo na at may kalayuan din. Kumain muna tayo bago umuwi, Victor. Tumingin ako dito habang ito naman ay nagmamaneho. Saan po tayo, ate? Napalingon ito sa akin. Bigla ako natawa sa pagbanggit nito sa aking ate. Matanda lang naman ako dito na 1 taon pero kung tutuusin, matangkad at makisig itong si Victor. Gentleman pa at gwapo. Napapansin ko nga may napapatingin dito ng mga kadalagahan. Matalino rin ito dahil nagtapos itong engineer at nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasalukuyan lamang ito nagbabakasyon dito sa Pinas at babalik muli. Pero imbis na bakasyon ang gawin nito ay tinutulungan pa nito ang kanyang tsuhin at tiyahin na sina Taning at Rosa na nagpalaki sa kanya. Makaate ka naman, sinabi kong Arya na lang. Naparolyo tuloy ang aking eyeballs. Ngumisi lamang ito. Sige, Ara na lang, in short sa Aryan. Mabilis ako napatingin dito. Sa tinagal-tagal ko nabubuhay sa mundong ibabaw ay ngayon lamang kasi may tumawag ng ganyan sa akin. Naisip mo pa yun? Kunot na ako dito. Ayos lang naman yun, kaysa tawagin kitang ate, ayaw mo nga. Diretso ang mga mata nito sa daan. Napailing na lamang ako at nagkibit-balikat hanggang sa huminto ito sa isang restaurant. Maliksi at inalalayan ako ni Victor. Ingat na ingat ito sa akin lalo na nang malaman itong buntis ako. Pagpasok namin ay pumwesto kami sa malapit sa gilid at nakaharap sa malaking TV. Ipinaghila pa ako nito ng upuan kaya nagpasalamat ako dito. Dahil walang waiter na lalapit ay pumila sa counter si Victor. Hinayaan ko na siyang umorder dahil basta may kanin ay hindi ako namimili ng uulamin. Ilang minuto pa ako naghintay habang nanonood ng TV na lumapit si Victor na may bitbit ng malaking tray. Napangangatuloy ako. Wow, ang dami naman ito, Victor. At saka, wow, ang sarap, nakakagutom. Para akong bata habang inaamoy ang masarap na mga pagkain. Tumawa lamang si Victor at inayos ang aming pagkain. Walang imikan kaming kumakain. Hindi naman ako nahihiya dito sa aking kaharap lalo pat ang takaw kong kumain. Wala pang 20 minutos ay tapos na rin kaming kumain ng tanghalian. May pa-ice cream pa si Victor kaya masaya ko itong tinanggap. Akmang ibibigay ko sa kanya ang pera para sa kinain namin nang mabilis na umiling si Victor. It's okay, Ara. Bayad ko na. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Ha? Pero ako nagiyang kumain kaya dapat ako magbabayad. Keep your money. Para sa baby mo na yan. Nakatitig ito sa akin na para bang may laman. Bigla tuloy ako naaswa kay Victor. Bakit ganito ito kumakatingin? Nung una ay ayos lang naman kaya komportable ako dito lalo pat mabait ito. Nagkibit-balikat na lamang ako at muli ibinalik ko ang pera sa aking wallet. Kung bahala. Pero salamat. Nag-angat ako ng paningin sa kanya at huling-huli ko siyang nakatitig sa akin. Bakit ka nakatingin? Hindi ko na maiwasang itanong. Ganito pa naman ako pag medyo awkward ang kapaligiran. Ngumiti lamang ito at umiling. Natutuwa lang kasi ako. Parang nagde-date tayo. Ang cute mo pa. Lumawak ang pagkakangiti nito kaya lumabas ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Di wow. Tara na nga't baka kung ano-ano pong masabi mo dyan. Nauna na akong tumayo at iniyaan ko siyang tumatawa. Pero mabilis sa mga kilos ni Victor dahil nauna pa rin ito para alalayan ako. Lalo na nang sumakay ako sa owner jeep nito. Nawala na ang pagkailang ko kay Victor at nagpatugtog lamang ito ng FM radio na kaya ngayon ay inaantok ako. Idlip ko muna, Ara. Gigisingin na lamang kita kapag nakauwi na tayo. Sabi ni Victor nang hindi lumilingon sa akin. Sige. Agad ko ipinikit ang aking mga mata. Total naman ay halos 1 oras pa ang biyahe namin para makauwi. Nagising na lamang ako nang marahan akong niyuyugyug sa aking balikat kaya napatikwas ang aking kilay dahil nakulangan pa ako sa aking pagtulog. Nandito na tayo, Ara.
Napatingin ako sa aking katabi na ngayon ay nagtatanggal na ng seatbelt. Napaayos tuloy ako sa aking pagkakaupo at tinanggal na rin ang seatbelt sa aking katawan. Inaantok pa rin ako, kaya babalik ako sa aking pagtulog once na makapasok ako ng kwarto. Inalalayan ako makababa ni Victor kaya nagpasalamat ako sa kanya. Nakita ko pa ang paglabas ni Nanay Rosa sa loob ng bahay. Nakangiti itong lumapit sa amin. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Halina kayo at nang makakain kayo ng tanghalian at masyadong late na. Kumain na po kami, Nay, ni Victor bago umuwi. Nakangiti kong sagot. Ah, ganun ba? Ang dami ko pa namang nilutong ulam. Parang nalungkot ang matanda sa aking sinabi. Tumawa naman si Victor sa akin yung tiyahin. Pwede pa namang initin yan para mamayang gabi, Chang. Singit ni Victor. Sabagay. O ano, kamusta ang pagpapacheck up po sa bayan? Tanong ni Nanay Rosa. Ayos naman po, Nay. Parehas pa rin ang mga vitamins ang binigay sa akin. Mabuti naman. O siya, at umakyat ka na ng iyong silid para makapagpahinga ka na. Masyadong mahaba ang biniyahin ninyong dalawa. Sige po. Mauna na ako, Victor. Salamat sa'yo. Sige po, Nay. Pagpapaalam ko sa mag-train at pumasok na ako sa loob ng kabahayan. Pagpasok ko ay bumungad agad ang malamig na kwarto dahil sa aircon. Nagpalit lamang ako ng suot. Kinuha ko ang sexy black nighties ko. Trip ko lang isuot ito at nag-toothbrush na rin. Nang matapos ay kinuha ko ang aking cellphone at binasa ko ang mga text message ni Mika sa akin. Kamusta ang pagpapacheck up mo? Mag-reply ka kapag nakauwi na kayo ni Victor. Magpaganda ka, may surprise ako sa'yo. Napakunot ako sa huling message ni Mika sa akin. Ano sinasabi nitong magpaganda? Matagal na ako maganda kaya nag-reply na lang ako at ang ilang sinabi na doktora sa akin. Matapos kong maisend ay binaba ko sa akin tabi ang cellphone ko dahil naghikab ako. Inaantok na naman ako. Hinuli ko ang makapal na comforter at binalod sa aking katawan at ipinikit ang mga mata. Nalimpungatan ako ng para bang may tumitingin sa akin dahil parang may silhouette ako nakita sa madilim na kwarto pero agad din akong nakatulog. Muli inaalimpungatan ako dahil may matigas na brasong nakayakap sa akin tiyan at may marahan na halik sa aking leeg kaya napadilat ako ng tuluyan. Nanigas ang aking katawan dahil hindi ito panaginip kundi totoo. May taong nakayakap sa aking katawan na halos kalahati ng katawan nito ay nakadagan sa akin, sabayan pa ng nakakakiliti nitong paghalik sa pagitan ng aking tenga at balikat. Malakas akong napatili dahil hindi ko alam kung sinong nilalang ito na gagahasain pa ata ako. Takot na takot ako. Napahinto sa paghalik ang lalaking nakayakap sa akin at bahagyang umangat ang katawan nitong nakadagan sa aking katawan. Baby! Bariton ng boss nito na kulang na lang ay tumalo ng aking puso dahil sa pamilyar na boses nito. Para tuloy akong nastatwa sa aking pagkakahiga. Pilit kong tinititigan ang taong nasa harapan ko kahit na madilim ang buong kwarto. Dahil bukod sa nakapatay ang ilaw ay nakasarado ang bintana at may makapal pang kurtina. Di ko kasi feel ang liwanag sa aking kwarto. Baby! Muli ay tawag nito. Alex? Paninigurado ko. Baby, oh God, I'm here na. Muli ay isinubsob nito ang mukha nito pero sa mukha ko na. Ang nakakamiss na labi ni Alex ang nagpawala sa tamang pag-iisip ko. Ang masarap na halik na halos ikapugto ng aking hininga. Nakakabaliw ang bawat halik nito sa akin. Kapwa kami hinihingal na maghiwalay ang aming labi. Baby, don't leave me ever again. Alex... Mahinang sambit ko at hinaplos ang pisngi nito. Sobrang gaspang sa kamay dahil sa makapal na buhok nito. I love you, baby. I love you so much. I love you too, Alex. He grabbed my wet lips all over again. Gusto ko pa sanang matulog pero pakiramdam ko ay may nakayakap sa aking mabigat na braso na nakapulupot sa aking katawan. Ramdam ko pa ang hininga nito sa aking batok at panay halik sa aking ulo. Biglang napamulat ang aking mata nang ma-realize na hindi ito panaginip dahil totoo ito. Ang yumayakap ngayon sa aking likuran ay walang iba kundi ang kakatapos lamang namin na magniig na dalawa. Si Alex. Alex? Baby love. Bulong nito sa akin tenga na ikinatayo ng buhok ko sa batok. Nagulat ako nang bigla na lamang niya akong itinahaya at mabilis na dinag-anan ako nito. Kitang-kita ko sa maliwanag na ilaw ng aking silid na mukha ni Alex. Hindi na ito katulad kanina na mukhang malungkot at stress. Bagamat mabuhok pa rin ang mukha, ay maaliwalas naman na ang mga mata nito. Are you hungry now, my baby love?
Malambing ang boses na tanong nito sa akin. Parang bigla tuloy na nagwala ang exhale ko sa katawan. Parang inaakit na naman ako nito samantalang pinagod ako nito kanina dahil sa hindi na mabilang na rounds. Tumango ako dahil kapag usapang pagkain kasi parang sinisipang aking tiyan at gusto agad na lumapang ng pagkain. Good, dahil kanina pa naka-ready si Nanay Rosa for our dinner. Kinintalan ako nito ng magaan na halik sa labi at bumangon. Maingat niya akong ibinangon. Nauna itong bumaba ng kama at may kinuha na malaking jacket at pinasuot sa akin na sa tingin ko pa ay pagmamay-ari nito dahil wala naman akong ganoon. Lalo pa at sobrang laki na parang duster ko na. Napatingin tuloy ako sa aking itsura dahil hindi ko alam na si Alex pala ang nagbihis sa akin kanina. Pati panty ay ito ang nagsuot sa akin, except sa bra, dahil alam ko naman na hindi ito marunong. Hindi ito nagsasalita pero ang ngiti nito ay ubod ng laki. Panay pa ang halik sa akin kapag nakakakuha ng pagkakataon. Nagtataka man sa inaasal nito ay hiniyaan ko na lang. Alam ko naman na namiss niya ako na sobra at ganun din naman ako. Super namiss ko ang kurimaw na ito na walang tigil sa paghaplos sa akin tiyan. Magkahawak kamay kaming bumaba ng hagdan. Tahimik ang buong paligid. Napatingin ako sa wall clock at 8:00 na pala ng gabi. Sobrang haba pala ng itinulog ko. Kaya siguro ganoon na lang ang pagkalam ng akin tiyan. Pagpasok namin sa dining area ay marami ng pagkain ang nakahain. Nasaan na si Nanay Rosa at Tatay Taning? Tanong ko kay Alex habang pinaupo ako nito. Tumabi din ito sa akin sa pag-upo. Kanina pa sila nakauwi. Ganun ba? Hindi tuloy ako nakapagpaalam sa kanila. Malungkot kong sagot. Madalas kasing sabay kaming kumain ng mga ito at nasanay na rin ako nagbababay sa mag-asawa sa tuwing uuwi na ang mga ito. Parang lolo at lola ko na sila. Si Victor? Tanong kong muli habang sinasandukan ako ng kanin ni Alex sa aking plato. Bigla itong napahinto sa pagsandok at kunot-nood lumingon sa akin. Parang nag-iba din ang aura. Were you asking him? Busangot ang mukha nito. Hindi rin kasi ako nakapagpaalam sa kanya. Kibit balikat ko at hindi pinansin ang disgusto sa mukha ni Alex. Don't ever say that dumb names in front of me. Matalim ang mga salita nito na aking kinataas ng kilay. What did you say? Never mind. Ipinagpatuloy na lamang nito ang ginagawa. Huwag kang magmumura sa harap ng pagkain. Masungit kong tingin dito at biglang naging kurimaw ang tingin ko sa taong ito. Napabaling ito sa akin, kahit na busangot ang muka. Nagkasukatan kami ng tingin. Hindi ako nagpatinag dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi nito. Hindi pwedeng ngayon na nga lang kami nagkasamang dalawa ulit, magkakaroon pa kami ng away. Fine. I'm sorry baby. Kumain muna tayo at mamaya na tayo mag-usap. Lumambot naman ang mukha nito. Hindi na ako umimik dahil kahit naiinis ako, ay hindi ko naman kaya ang aking gutom, kaya sige, pass muna sa galit. Wala kaming pag-uusap pero mayat maya naman akong binibigyan ng ulam ni Alex. Ang sarap sa totoo lang ang hapunan namin. Dagdagan pa ng bulang-lang na ulam. Ito kasi ang madalas na ipinapaluto ko kay Nanay Rosa. Kahit gabi na at dapat ay konti lang ang kainin, ay nakakadalawang plato na punong-puno ang naubos ko. Wala namang reklamo si Kurimaw dahil nakangisi na ito sa akin. Napadighay pa nga ako. Ako na baby loves at magpahinga ka muna dyan. Tumango na lamang ako, tinayaan ko itong magligpit ng aming pinagkainan. Tinitingnan ko ang bawat galaw nito hanggang sa magugas ito ng aming pinagkainan. Parang mas lalo lamang naging gwapo ito sa akin paningin kahit nakatalikod dito sa akin. Nakasuot ito ng gray na t-shirt na pitad na sa kanyang malaki at matigas na katawan. Grabe, sobrang hot niya. Parang gusto ko tuloy kagatin ang namumutok nitong muscles. Nahilig kong yakapin at singhutin. Paano ko ba nakayanan ang laking katawan ng Kurimaw na ito na sobrang laking tao, kasabay pa ng napakalaking kargada nito? I'm glad that you enjoy looking at me, baby. Bigla itong napaharap sa akin at sabay kindat. Basa pa ang damit ito dahil sa pagbanlaw ng pinggan. Nangamatis tuloy ang aking muka dahil nahuli ako nitong nakatitig sa kanya, kasabay pa ng mahalay kong isipan. Napairap tuloy ako dito dahil wala na akong palusot. Nakita ko nagpunas muna ito ng tuyong towel sa kamay bago lumapit sa akin. Tapos ka na? Tanong ko dito. Yes, my love. Hinawakan ako nito sa aking kamay at inalalayang tumayo. Tumingala ako dito habang kunot noo. Sino si my love? Mukhang naguluhan pa itong si Kurimaw sa tanong ko. What? Sumeryoso ang aking muka. Hindi kaya habang magkahiwalay kami, meron itong ibang babae at tinatawagan na my love? Baby lang madalas ang itawag nito sa akin.
Kung minsan ay may kadugtong kaya tawag sa akin ay baby loves o baby girl. Lumayo ka sa akin. Pinalo ko ang kamay nitong nakahawak sa akin bewang. Baby, what's the problem? Uysat ka. Tawag mo sa akin baby. Pero kanina lang tinawag mo akong my love. Ano yan? Nagkakamali ka ng tawag sa akin? O may babae ka ng iba? At yun ang tawagan ninyong dalawa? Singhal ko dito at mabilis na lumayo dito. What the heck? It's not what I mean, baby. Gosh, Aryan, where are you going? Malakas nitong sigaw na hindi ko pinansin. Nagkukumahog akong tumakbo para umakyat ng kwarto. Naasar ako kay Kurimaw. Pagbukas ko ng pinto ay baliksa akong pumasok, ngunit bago ko pa maisara iyon, ay malalakas ang kamay na humarang ito para hindi iyon tuluyang magsara. Baby, ano ba to? Shut up! Baby mo mukha mo! Sigaw ko dito at nilakasan ko ang pagtulak ng pinto para magsara iyon. Pero sadyang malakas talaga itong si Kurimaw. Sa laking tao ba naman eh? Baby, umusog ka at baka matumba ka. Please? Pakiusap nito na mababa ang boses. Ayoko! Asan pa rin ako sa iyong Kurimaw ka? Oh God, baby. Hindi tayo makakapag-usap ng matino kapag ganyan ka. Malambing ang boses ni Kurimaw pero parang may halong pagbabanta kaya alerto ang aking pakiramdam. Please, baby. Kapag hindi ka sumunod, mapipilitan akong sirain ito. Bigla akong nagulantang sa sinabi nito kaya nabitawan ko ang pinto at baka gawin nga nito ang sinasabi. Nakakahiya kay Mika at nakikituloy na nga lang ako. Bahagi ako umatras ng ilang hakbang at bumukas na malakang pintuan. Pumasok ang nakabusangot na mukha ni Kurimaw na hindi maipinta ang pagmumukha.